Mayong udto mga kahigalaan, ang atong takna karon mga alas 11:50 o magsugod ta sayo instead sa atong schedule nga alas 2. Karong adlaw Lunes o Merkulis. Oh no, Martes. Sorry. Karong adlaw Martes, gahapon wala ta kay naay giadtuan ang akong anak o dili siya available gahapon, so karong adlaw free na siya og maka-record na ta. So padayon na ta sa atong diskusyon mitungod sa pagpasabot ta sa interpretasyon sa mga write-up ni Paul diri na ta sa Galacia og ipadayon tani aron maintindihan ta ang tanan nga punto ni Paul sa iyang pagsaysay aning pulong sa plano sa kaluwasan. Mga kahigalaan nga naa sa kahanginan, wala gid kitay tumong aning atong pagsaysay karon kung dili mao ra gyud ang atong pagkutkot sa kamatuoran may tungod sa plano sa kaluwasan para pod sa atong kaugmaon kung gusto ta nga maluwas. Mga kahigalaan, ang ato nga punto dako nga kahigayunan kani nga kita gitagaan sa Ginoo og panahon aron masaysay ta ang tinuod nga testimony mitungod sa kamatuoran nga naagyod na sentro sa pulong nga Biblia. Nga kaigsuonan sa pagkatinuod, kini ang Biblia dili ni siya siaw-siawan ra nga himuon lang nga pangbato sa ato mga pagtuo nga lahi-lahi na ang atong direksyon sa kamatuoran. Ang Biblia dili ni siya basta-basta lang nga ipangbato ta kay aron may religion ta nga gibarugan. Ang Biblia dili ni siya basta-basta nga himuon ta nga direksyon sa usa ka institusyon aron ma-establish ta ang atong tumong nga unodnon. Mao na nga daghan kayo ang mga religion tungod sa unodnon nga tumong because of the lust in their flesh, in their hearts. So many of the preacher form their own religion and establish their own religion as they called institution because their aim, their purpose is not really for salvation but for the lust of their hearts, showing to the world that they have their own group, so-called religion, in order to emphasize their pride, their power of the brain, the counterfeit of the devil in their brain, so that they will become popular in their publicity that the religion is the best among all religions throughout the world. And the religions is not the right track for salvation. Di ka kita diri o makabasa sa Biblia nga ang religion maoy sundon kung unsang gusto mo nga religion kay nakita mo dira sa ilang pagtudlo, ang ilang teaching nga ganahan mo musulod ka kay aron maluwas ka dira sa ilang pundok sa usa ka religion. No sir, that is not the direction of the Bible. Ang Bible is only in one direction. Ang Bible is only in one purpose. Ang Bible is only in one objective. Ang Bible is only in one understanding. Ang Bible is only in one belief, in one faith, in one love, and in one target pointing to the higher form, which is
in the teaching of the manifold wisdom, so-called the plan of salvation. And the whole Bible is a part of the plan of salvation. But I have said to you before that the center of the revelation of the plan of salvation is there in the write-up of Paul, from the Romans down to the whole books that he wrote. So many books he wrote. And that words or writing of Paul is the explanation, the whole write-up of Paul in the whole book he wrote. These are the explanation, the discussion, the right thought and the correct thought for us to know and for us to interpret and understand the correct and the true interpretation because of this write-up of Paul. And this is so-called the revelation revealed unto him about this plan of salvation. Ang Biblia wala ni say direksyon nga lain, isara. Mao ni ang kinaalam o wisdom nga gitawag plano sa kaluwasan. That's why from Genesis to Revelation, those are the history, those are the inspirational write-up of all authors, from Moses down to all authors like the prophets and the apostles, and all those authors, their direction, if you will understand what is the truth in the Bible, the real truth in the Bible, all the direction of the authors of this, the whole book is only the thought about the plan of salvation. But the center of the interpretation of the plan of salvation, the true and correct discussion of the plan of salvation, the true concept and perception of the plan of salvation is no other than that write-up of Paul from Romans down to the last book that Paul wrote. Mao na siyang tinuod. Ang tanan nga kasaysayan sa kaluwasan nga niya sa Biblia, kay ang Biblia mao ning plano sa kaluwasan, ang sentro sa kamatuoran nga interpretation, ang sentro nga concept, ang sentro nga perception diri sa Bible nga ginatawag plano sa kaluwasan, naa sa write-up ni Paul. Unahon tabasa ang kasulatan ni Paul, iintindi tauna ang write-up ni Paul, sabton tauna ang sentro sa pagtudlo sa plano sa kaluwasan, kay ang Bible mao ni isang plano sa kaluwasan, pero ang sentro naa sa write-up ni Paul nga kung maintindihan tatanan ang teaching ni Paul, ang discussion ni Paul, ang explanation ni Paul, ang thought ni Paul bahin sa mystery of Christ, the dispensation of grace, the manifold wisdom of God, the workmanship of the Lord. Kung maintindihan tanan, pwede ta na ma-interpret ang tibuok nga Bible from Genesis down to Revelation. Ma-interpret na ang pulong nga plano sa kaluwasan o ang iyang direksyon kung unsaon ta maluwas tungod kay maintindihan ta na ang gusto sa Ginoo tungod sa plan of salvation. Mga kaigsuonan, kanang gawali sa tanang religion, mga blah 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 nga wala nila giintindi ang plano sa kaluwasan o wala nila gisaysay maayo ang plano sa kaluwasan o wala nila giintindi, wala nila gi-interpret, wala nila sabti ang manifold wisdom of God at the center of the teaching of the plan of salvation. Kanang tanan nga religion nga naga blah 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 sa tibuok kalibutan, that is nothing. Yang Ginoo nasayod siya nga ang yawa maayo kaayo magdala sa paglinlang sa katawhan mitungod sa plano sa kaluwasan o mitungod sa pulong sa Ginoo diri sa Bible. Ang tanang nga mga religion, as far as the Bible is concerned, ang tanan nga religion as far as the Bible is concerned, they were all snared by the devil. They were all succumbed by the strategy of the devil. The counterfeit of Satan is there in their mind. That's why they teach inside their church,
teaching to their followers only about inspirational talk, which is not the real direction of the plan of salvation. Dios values, Dios topic to explain their topic, but the direction is worldly direction, pleasure of the world, not in the salvation thought. They don't give any thought for the sake of the true and correct interpretation of the salvation. No, they didn't. They didn't. They did not do that. Every preacher throughout the whole world, they did not do that. They did not emphasize and learn so much, and they do not know what is really the real teaching of the plan of salvation. They do not know. Just believe me. Why? Because so far as the whole world preacher are concerned, nobody of them preaching about the true and correct interpretation of the plan of salvation, except Paul himself to be studied and to be learned deep, so that the human flesh, if they are willing to study Paul's teaching in their heart sincerely, they will understand deep the plan of salvation. Then I believe that their teaching will be accepted in heaven. But as far as still they do not know about the plan of salvation, they didn't preach about the plan of salvation, they do not know really the thought and the true and correct wisdom of the plan of salvation until now. As far as the Bible is concerned and about my understanding in the plan of salvation is concerned, nobody teach about the plan of salvation, and their teaching in their respective religion, respective followers, anywhere in the world, in all religions, concept. So far, so many religions, thousands of religions, and all their teaching is not safe because the Lord is not placed in their teaching. The Lord is not placed in their teaching. Why? Because they detour the truth. They do not know what is the truth. As far as the plan of salvation is concerned, they have no truth in their mind, in their teaching is a form of detouring the truth. They diverge the truth. That's why Paul said in Hebrew 13, verse 9, Paul said, don't be carried about the diverse and strange doctrine, because they change the truth into lie. That's why Paul gave that warning to all preachers, to all people in the world, to all religious group in the world. Paul reminded us that don't be carried about the diverse and strange doctrine, but accept the dispensation of grace, which is the plan of salvation, and you should know and study the plan of salvation. It is a hidden things revealed unto Paul, and Paul discussed it, and he gave all the teaching, the true interpretation of the plan of salvation. Only the people was deceived by the devil. The people, all the preachers in the world, deceived by the devil, because the devil, he wants to forget the law. He wants to give a concept to the people that they don't give any attention to write up of Paul, because Paul write up is always contradict to its another book to another book. It's contradiction according to them. Paul's teaching is very, very questionable, because they said Paul thought is contradict from one thought to another thought. That is the strategy of the devil. That is the counterfeit of the devil. That is the injection of the devil to all human flesh in their mind, because devil wants people to have pleasure of this world. Their lifestyle,
They will be comforted of the pleasure of the world. And they are very proud to have their own religion, to establish their own religion for the sake of publicity and for the sake of their pride that they are the leader of their own religion, of their own group, because they wanted to become somebody, publicity, so on and so forth. You know, Satan is very smart. Today, he succumbed the whole world because of intention of the Lord to save his people. Satan also put a block. He blocking. He was able to put a block to the mind, to the perception of the human being. Instead of telling the truth, Satan is a very smart and he is expert in teaching lying. He's the father of the liar. Even in the start of in the beginning in the Garden of Eden, he was very victorious of telling a lie. And even today, he never changed of his strategy. He always tell a lie, and deceive the whole world. Na ako isa ka specific nga gusto masabtan sa tibuok nga gapaminaw sa tibuok kalibutan. Kanang Romans 3 verse 24 and 25. Naay isa ka religion nga ang ilang teaching nga ang binakak og ang kamatuoran nga diversion. Ang ilang pagtuo ana kana nga religion, ang pagtuo nila nga mauni ang mga Protestant og ang teaching sa Catholic Church nga wala sa kamatuoran, so they diverse the truth. They carried and diverse the truth or the strange teaching of the truth. Mao nang ilang gituan sa usa ka religion aning ako karon ginapasabot ninyo. Kanang isa ka religion nga Protestant pod, gatuo sila nga sila lang ang correct kay ang binakak og ang kamatuoran nga naa sa ila, ang binakak naa sa tanan nga mga religion kay sila lang ang correct. Sa pagkatinuod lang dira sila gi-deceive ni Satanas. Tungod kay ang ilang concept mandatory kayo sila nga sila lang ang correct kay ang truth naa tanan sa ila, kay ang uban gi-diverse na ang kamatuoran. Sila lang ang truth nga wala nag-diverse sa kamatuoran. Mao na ang kasikat nga pagtabon sa ilang utok ni Satanas. Gimaneuver maayo ang ilang utok ni Satanas, gitabunan ang ilang perception, gi-counterfeit na ni Satanas, gihiruhan ang ilang utok. Kaya una-una nila nga sila lang correct, kaya ang uban nga religion from Catholic to other Protestants group, wrong na, sayop na, kaya wala sa kamatuoran, sa ila lang kamatuoran. No! Ako kamo gina tagaan og panganinaw nga kini nga religion, they are Sabbath keepers Christian. Sa unang religion, sa buhay pa si Paul, naa na nga ng Sabbath keepers Christian sa grupo sa Hebro. Pero ang Sabbath keepers Christian sa una, wala kayo nagtuo nga si Jesus Messiah. Mauna karon ang kaliwat sa mga Israelites. Na sa una mga Sabbath keepers Christian. Gatuo sila nga sila lang yun ang tinuod. Sila lang yun ang nakasabot sa Biblia nga correct yun sila. Kining gadiver sa kamatuoran, ang ila pag accept sa concept nila, ang ilang pagtuo, nga dili sila kung dili ang mga Protestants o ang mga Catholic teaching o Protestants teaching. Except sa mga Sabbath keepers Christian, kay sila lang daw ang correct. Wrong! Diri sa Romans 3:24-25, pag-ingon ni Paul nga they change the truth into lie, ang maigo gid ana ang mga Sabbath keeper Christian. Ngano man,
tungod sa ilang pagkasalimpapaw, tungod sa ilang pagkagihiruhan na ni Satanas ang ilang utok, og nahimo na sila nga iskriba og parisyo because of their being great pretenders. They kept the Sabbath but not in their hearts, but not in spiritual level because of their flesh. Pareho ni Eva nga siya righteous na but because of her flesh. Gihiruhan ni Satanas ang iyang kaisipan, nagkaon siya kay gigamit ni Satanas ang iyang unod nun, ang direksyon sa iyang unod nun nga naa sa iyang kasing-kasing. Mao na ang mga eskriba ug parisyo. Mga Sabbath keepers Christian, mo nang tinuod. Gabilib sila nga ang kining Romans 3:24-25 para lang kuno daw ni sa wala sa kamatuoran. Labi na ang mga Sunday keepers. Mo nang ilang pagsabot. Gikan sa teaching sa Roman Empire o Roman Catholic Church, paingon sa Protestant churches. Mo na ilang pagtuo nga mao nang wala sa kamatuoran, detailing alay, mo na ilang pagtuo. Pero actually, ang teaching ni Paul, ang target gid ani niya mga Sabbath keepers Christian nga mga eskriba og parisyo. Ngano man, nowadays makita na gid nato ang eskriba og parisyo nga tinuod nga isa ka pundok, isa ka religion. Sa una pang panahon ni Paul, naa na nga religion ang naga-persecute kay Paul nga mga eskriba o mga parisyo, nga mga Hebro, mga circumcised people, mga Hebro, mga Israelites by blood. Mo nang nag-persecute kay Paul, mga Sabbath keepers Christian. Ngano man nga gidivers nila ang truth, they change the truth into lie. Sabbath keepers Christian. Mo nang tinuod, kay ngano man karong adlaw o karong tuiga 2023 nadunggan jud sa akong duha ka dalunggan, nakita nako sa akong duha ka mata nga ang mga pastor na sa Sabbath keepers Christian gasinggit nga ang balaod dili makaluwas, nga ang sentro sa kaluwasan mao ra gid ning balaod. Si Paul nag-ingon, the law, under the law, you are no longer under the law. Kay dili sila kasabot ang ginamin ni Paul nga you are no longer under the law. Ang buot pasabot ni Paul mag-ingon sa nga you are no longer under the law, meaning you are obeying the law in your heart in a spiritual level. So if you obey the law in your heart with spiritual level of obeying the law, then you are no longer under the law. Why? Kay ang tao nga wala na nagalapas sa balaod, wala na katungod ang balaod paggukod niya. Mao nang ingon ni Paul, you are no longer under the law. Mao nang pagsabot sa tinuod nga plano sa kaluwasan. Tungod kay kining mga hakog-hakog nga mga preacher nga siya, gapabilib nga sila lang ang tinuod kay ang ilang gisaligan ang ilang unod nun nga kasing-kasing nga taas kayog pride. Power of the brain, dili na magpatudlo. So, ang ilang pagsabot, ila lang yun kaugalingon nga unod nun because of their flesh. The lust of their flesh. Dili na sila ganahan tudloan. Kaya ang ilang pagsabot, mauna ang balaod, dili makaluwas. Kaya ang balaod, dili, wala may makaperfect. Kaya ang balaod bugat. Ug pagbasa nila kay Paul nga gaingon, you are no longer under the law. Oh, wala na kunong balaod. Kita mo lang ambot lang. Maulaw na ko sige. Sulti aning gitawag nga bugo. Di ka intindi sa teaching ni Paul. Di ka intindi sa direksyon sa pag-construct sa English version. That's why ako, sige kog basa aning King James version nga English. Aron masanay po ko pagsabot aning mga construction sa English binakular. Pag-ingon ni Paul, you are no longer under the law. Ang thought ni Paul, wala ka na pakasala sa balaod. Wala ka nagalapas. So wala ka na ginagukod sa balaod. So you are no longer under the law. Because kung magpakasala ka, you are under the law. Because the law will run after you. Because you transgress the law. Mao nang buot pasabot ni Paul. Kay gilapas mo ang balaod, you are under the law because the law will run after you because you are transgressor of the law. Pag ingon ni Paul nga, you are no longer under the law, meaning
pitfall ka na sa pagtuman sa balaod spiritually level, then the law has no right to run after you. And you are a friend of the Lord. Mao nang punto ni Paul. Kaya ang balaod, mao na ning sentro sa kaluwasan. Og ang balaod manluluwas, og ang balaod makaluwas. Dili kay dili makaluwas. Munang makaingon ko nga, naa pa may bugo gyapon sa kalibutan. Tag-as na ang ang nga naabot, uban mga doktor of philosophy, doktor of medicine, doktor of all doktor. Pero naalang gyapon ang gitawag nga bobo. Kaya nga no dili gid kaintindi bisan unsaon nimo pasabot sa pulong sa naa sa nasulat sa write up ni Paul, dili lang gyapon kasabot. Kaya nga no man, kaya ang ilang konsepto dili ginila na intindihon si Paul kay si Paul controversial ang iyang mga statement. Og si Paul dili maintindihan kay gasinumpake kuno daw ang pulong ni Paul. Tanawa na, kinsa man ga-inject sa inyo, mo nang ingon sa Galacia. There is somebody who blocking, who put a block in your direction. Mo nang gawali-wali ka mo, pero wala mo kabalo, giblockan ni Satanas ang inyong utok. Pinaagi sa inyong unod-non nga concept, worldly pleasure. Ang gablock sa inyo, ang counterfeit ni Satanas o gidawat sa inyong unod nun tungod sa inyong pride, tungod sa inyong power of the brain, aron ingnon nga kamo bright, kay kamo gyud magsunod sa inyong kaugalingong unod because of your flesh. Muna ingon ni Paul, don't be, ayaw kumpiyansa, don't be, have any confidence on your flesh. And don't believe about the philosophy of men. Ingon ni Paul. Because it is a traditional practice of the flesh, of the human being, to be a philosopher because of Satan's counterfeit, Satan's influence since the beginning when Satan influenced Adam and Eve. Until today, wala na masabti sa mga magwawali nga makaingon ko, mayo pang bogo, nga tinuod yun nga bogo, kay may tendency pa nga ma-bright. Pero kanang bogo, kanang dili bogo, nga nagapabugo-bogo, wala na nay tendency nga mabalik pa sa pagka-bright. Mas mabilib pa ko nga ang real gid nga bugo, nga inosente gid sa kay bugo siya, may tendency pa siya nga ma-bright. Pero kanang bright nga nagapabugo-bugo, counterfeit ni Satanas, wala na nay chance nga ma-bright pa, kay gisakom na ni Satanas ang iyang utok, gihiruhan na ni Satanas ang iyang utok, kay dili gid magsabot sa write up ni Paul, kay si Paul daw controversial. So mga kaigsonan, karong adlaw sa kada time nga magsulti ko diri sa akong YouTube channel, dili ko gusto nga wala ko'y ma-input nga kamatuoran sa pagpander sa inyong mga igdulungog. Ipander ko mayong inyong dalunggan, ipander ko mayong inyong konsensya, ipander ko mayong inyong brain, ang inyong human flesh, aron masabtan gininyo unsa gini ang tinuod nga plano sa kaluwasan. Kay kung ako maghinay-hinay lang diri, magpalumo-lumo lang ko diri sulti, inyo lang ko nga palikiw-likiwon sa inyong dalunggan, palikay-likay lang, aron dili magsulod sa inyong dalunggan. Pero ako karon mangugat ko, para kung nagapangasuko, I'm not scolding you. Nangugat lang ko aron masabtan ninyo ang tinuod nga naa sa kamatuoran, samtang may panahon pa nga ang tinuod nga naa sa kamatuoran, dili ang pagwali sa Biblia. Ang tinuod dire, basahon ang plano sa kaluwasan sa tanan nga write up ni Paul, intindihon ang teaching ni Paul, ug maintindihan mo na ang whole Bible, imo na ma-interpret nga part na siya sa plano sa kaluwasan. Gikan sa Genesis paingon sa Revelation, plano na sa kaluwasan, pero ang sentro sa thought, sa pag-intende, sa wisdom sa thought, sa about sa plan of salvation, naa sa write up ni Paul. Mao nang unahon unta study sa tanan tibuok nga mga preacher, tibok pastor, tibok nga reverend, tibok nga revivalist. Ang plano sa kaluwasan, mo nang sentro nga studyhan, og isilsel sa ilang alampatakan, og mao nang itudlo sa katawhan. Dili kay mag bla 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 dira sa babaw sa pulpito nga walay direksyon.
Kanang inyong bla bla bla, mga inspirational talk lang na pagpanaog nyo na sa pulpito, mga hawa lang na sa dalunggan sa pikas sa inyong mga hearer, sa mga nagapaminaw, kay wala man ay peace of mind, wala po na foundation unsa gyud ang tinuod nga light nga dili sila malitag ni Satanas. Mao na ang inyong sabton unta nga tinuod nga pagsabot. Unahan nyo ang plano sa kaluwasan, kining gipangsulat ni Paul, isaysay maayo sa ila, kay intindihon mo ni nga taas nga pag-intindi, lalom nga pag-intindi, o spiritual nga pag-intindi, dili unod-non. Muna ang gaingon ko nga kung magbasa ka mo sa Biblia, you should be empty of self. Put everything in your whole body, the spiritual level of life, and interpret the Bible in correct and true interpretation according to the teaching of Paul, spiritually, a level pointing to the higher form. Mao na siya ang pagsabot sa Biblia. Kay kung di nyo yun ni masabtan ang Biblia, sumala sa akong sulti kaninyo, wala gyud tay paglaom, wala gyud mo'y paglaom pag-welcome sa second coming of Christ. Ngano man, kanang gira sa Israel, sige na magbalik-balik. Kay reminder na sa Ginoo. Reminder many times. So keep on reminding and reminding that Israelite should learn the plan of salvation. Kay sila man ang una gitagaan aning plano sa kaluwasan, kining salvation from the Lord through plan of salvation. Una sila gitagaan, wala man nila gidawat kay tungod sa ilang pride, tungod sa ilang pagka-iskriba og parisyo, tungod sa ilang pleasure of the world, because of their lifestyle pointing to worldly pleasure, and they comforted themselves because of the pleasure of the world. They didn't accept Christ as the Messiah, as the Savior. Mao na karon gibalik-balik ni sa Ginoo ang ilang conflict, kay gusto sa Ginoo ipakita sa mga Israelite nga sila ang magdala aning light about the plan of salvation. But they are hard-headed. Ingon ni Moses, mga tingkuyan, mga stiff-neck. So many of them vanish in the wilderness. Maabot ang panahon, kung di nagkaya sa Ginoo, ingon ang Ginoo, my judgment has no mercy, and I will judge my people accordingly. Kaya ang Ginoo, maabot ang panahon nga kalison niya na ang iyang kaluoy. Kalison niya na kung dili gyud magsabot ang katawhan. So today, the Lord is still merciful. As long as the end of the world is not yet come, the end of the preaching of this plan of salvation is not yet come, still the Lord merciful. And the Lord is very compassionate. He is very compassionate. Still until the end of his being patient. That's why this propitiation, this favor for the sinners, so-called Christian, true Christian, is teaching this plan of salvation. If you are not teaching about this plan of salvation, the wisdom of the plan of salvation, don't profess that you are a Christian, because there is no such a Christian without knowing this plan of salvation, the teaching of the true and correct interpretation of the plan of salvation. Because the plan of salvation came from heaven just to save, purposely, to save the sinner, and you did not know that, you did not accept that, and you are very prejudiced because you said Paul teaching is controversial because Satan is already counterfeit you. Satan is already in your heart, part of your flesh, and your lifestyle is always directed to the pleasure of the world, publicity. Your pride, you are proud to establish your own church, your own institution, your own religion, kunuhay spiritual level, kunuhay Diyos nun. But actually, it's a trick of the devil, because Satan also can do that. He can do to proclaim himself as God. Muna si Satanas. He will say to himself that he is the successor of God here on earth. Muna si Satanas.
og kanang mga preacher nga sikat kayo magwali, sikat kayo maghatag og ilang mga values, gamiton ang Biblia nga lami kayong pagka sumbingay sa Biblia, mao na ang taktik ni Satanas. Bisan unsaon mo pagsulti sa tinuod sa Bible, sumbingay sa imong lami-lami nga pag-explain about sa text sa Bible, kung dili nag-direct, dili nag-angkor sa plano sa kaluwasan, still strategy of the Satan's counterfeit. That is still in the direction of Satan's counterfeit. Kay si Satanas, maayo kayo pod magwali sa pulong sa Ginoo. Pero diversion of the truth. That's why Paul said, they change the truth into lie. And they worship nature rather than the Creator. Unsa man ang ilang i-worship? Nature rather than the Creator, because they change the truth into lie. Why? What is that? The meaning of nature rather than Creator. Kanang imong pagkaunod nun, kanang imong flesh, imong lust of the flesh in your heart, mao na sang nature nga imong gi-worship. Ang imong unod nun, ang imong kaugalingon, ang imong pleasure of the world, mao na ang nature nga imong gi-worship. Ikaw mismo nga nature, gi-worship mo ang imong kaugalingon because of Satan's counterfeit. Mao na ingon ni Paul, they change the truth into lie and worship nature more than the Creator. Ang nature nga imong gi-worship, ikaw ang imong kaugalingon nga unod nun, kay dili ka magtuo nga ang balaod dili, ang balaod makaluwas, kay para sa imo ang balaod dili makaluwas. Wow. Kung si Satanas nagsinggit kay Eva didto sa garden sa Eden nga, kung mukaon ka, mamuklat imo mata ug masama ka sa Dios, mao nang pagpamakak ni Satanas. Karon nagpamakak ka nga ang balaod dili makaluwas. 10 times ang imong credit sa impierno kumparar ni Satanas. Kay naa na gyud ang plano sa kaluwasan nga ginasaysay sa imo pa gyud ibalikog ang imong utok. Kay ingon ni Paul, you are now staying in the midst of a crooked world. Balikog nga kalibutan kay tungod sa counterfeit ni Satanas, ug ikaw nga nagawali nga ang balaod dili makaluwas, sobra ka pa sa penalty ni Satanas sa kalayo. 10 times ang imo nga kalayo ang maabutan. Kay si Satanas, gibalikog niya ang teaching sa plano sa kaluwasan. Ikaw, nagsinggit na gyud harap-harapan direct sa imong dila ngang balaod dili makaluwas. Si Satanas, iya lang gipa likay-likay si Eva sa iyang mga sumbingay nga nindot paminawon. Wala iya gidirect. Pero ikaw, imo gidirect mo gyud ngang balaod dili makaluwas. Muna nga gaingon ko, ang penalty ni Satanas, ikaw, sobra pa 10 times ang penalty mo kumparar kay Satanas. The Lord said, who despised the law of Moses, which is the 10 commandments. That is the advocacy of Moses, to keep the 10 commandments. Who despised the law of Moses, died without mercy. Is there in the right up of Paul. And the Lord will judge his people someday, because of their being stiff-necked, hard-headed, because of their being scribe and Pharisees attitude. Great pretender. Gapadyos non, Diyos non, pero sakop ni taning, sakop ni Satanas. Na ako'y nadunggan o na monitor sa isa ka testimony of ex-Muslim nga nahimo nga Christian. Nahimo siya nga Christian. Ingon ni dire, ingon dire, Samir Muhammad, Palestinian who became Christian. Information nga ako nabasa sa YouTube. Nahimo siyang Christian. Ang iyang kinabuhi 50-50. Kay ginagukod siya sa mga Palestinian nga patyon. Escape siya nga escape. Hantod nga tayaan na gid siyang pusel.
nakalikay pag yun siya, kay patyon na wala manggid siya, nakapalagyo pag yun siya, kay nakakita siya amigo nga Christian, nga nag-convert siya, nga si Ginoong Hesus, pinaagi sa Bible, mao lang yun ang tinuod nga Allah, tinuod nga Diyos, si Ginoong Hesus, o ang Savior sa mga makasasala, sa tanang tao sa kalibutan, Christian man siya o Muslim, na alang paglaom sa kay Ginoong Hesus aron ang tao maluwas. So na convert ka ni si Samir Muhammad. So sa iyang pagka-Kristiyano, maluoy lang ko kay ang teaching nga iyang ginaalagaran, mao lang gyapon ang counterfeit ni Satanas. Mind you, my friend, if you believe the plan of salvation, the law is the center of the plan of salvation. And the seal of the people of God, or the seal of a true Christian between God and himself. I mean, if you are a true Christian, the seal between you and your God is no other, only the fourth commandment says, remember the Sabbath day to keep it holy. Bisan unsaon mo pang convert sa laing-laing mga religion, laing-laing mga sikta o mga laing-laing tribo sa tibuok kalibutan, apan ang imong simba nga adlaw o ang imo ginapakamaayo nga adlaw para ididikar sa Ginoo maong Domingo, you are still in danger because Sunday is the seal of the devil. Sunday is the seal of the devil. The truth here on earth today in our generation, the only truth that we ought to select between two direction. One of these two direction is the truth. So you select between Saturday and Sunday. That is the only direction of these two direction. One of this is the truth. So you select between Sunday and Saturday. Sunday proclaimed by the devil using the human flesh. But Saturday proclaimed by the Lord using the holy men and using the prophet. So pilian nyo na mga hearers sa tibuok kalibutan. Ang duwa ka direksyon diri maong pilianan ta nga ang isa ani maong kamatuoran. The direction of Sunday and Saturday. Sunday is the direction of the devil and Saturday is the direction of the Lord. Wala ni religion ang ako nga gisulti sa inyo. There is no sectarian here. Ang gisulti ko sa inyo, ang nabasa ko nga naa sa kamatuoran sa Biblia. Ang Sabado, from the word of the Lord. Exodus 20, verse 20. Genesis 20, verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Genesis 20, verse 8. Exodus 20:20. The Sabbath is the seal of God between His people and Him. Ingon niya, this Sabbath is my seal between you, my people, and me, your God. I will know that you are my people, and you will know I am your God. Because of this Sabbath. Unsa man ang Sabbath? The seventh day of the week, which is the rest day for the Lord. The Lord bless it, and the Lord sanctify it. And the Lord said, keep the Sabbath day holy as a remembrance of creation and as a seal between me that I am your God and you are my people. Mao na ang gisulti sa Biblia. Wala na gisulti sa yawa nga maong first day of the week. Ang sulti lang sa yawa, transfer the solemnity of the seventh day from seventh day to first day of the week. Muna ang yawa. Siya lang ang nag-transfer. Gigamit niya ang human being. In 1798, Constantine the Great in Constantinople, in Rome, he proclaimed that transferring the solemnity of the seventh day to first day of the week as a seal of his being a
king during the time, compared as a king because he was the governor in Constantinople. There in Rome. Tungod kay si Constantine the Great, usa ka pagano, na-convert siya sa Christianity nga paganismo gyapon ang teaching. Because pagan teaching is not concentrated to the truth. They make their own traditional teaching. That is pagan teaching. Traditional teaching. So, Constantine the Great, being a pagan in flesh, in blood, converted in Christian, paganism Christian, paganism in their direction of being Christian but paganism in teaching. So, Constantine the Great, because they worship the sun. They believe that the sun is the eye of the Lord, of God. And that is pagan because they worship the sun. So, they did it in every first day of the week during that period. Back 1798, ang mga pagano, kada buntag muhapa sila pagbutlak sa adlaw kay gatuo sila nga ang adlaw mata sa ilang Ginoo nga tuuhan nga nityor. So maghapa sila og mag-worship kada first day of the week atubang sa pagsilak sa adlaw sa kabuntagon. Mao nang teaching nga namat-an ni Constantine the Great na convert siya sa Kristyanismo because of pagan teaching in the Rome. Sa Roma, pagka-convert niya, nahimo sang gobernador, git-change niya ang solemnity of the 7th day to first day of the week because during the time, daghan ang mga Hebrew, daghan ang mga Sabbath keepers anang panahon na, mga Christian nga ilagi persecute. So, git-change nila ang solemnity of the 7th day to first day of the week. Seal of his being governor. Tanda siyang pagka-gobernador. That's why there was a record in the history so-called Dark Ages. That time they persecuted all Sabbath keepers, Christian, and killed them, those who don't believe, to keep the first day of the week, which is Sunday. Mao na ang tinuod nga naa sa kamatuoran. Og ang duha nga pilianan karon nga panahon diri sa kalibutan, duha lang ka direksyon nga gihimong seal of the devil and seal of God. If you select Sunday, that is the direction of the devil. If you select Saturday, that is the direction of God written in the book of the Bible. Mao na ang dapat nga maintindihan sa katawhan sa tibuok kalibutan. That's why I said, all preacher, all religion in the world today, wala pa'y klaro ang tinuod nga truth nga ila ginatudlo sa ilang mga relihiyon, sa ilang mga sakop, sa ilang simbahan, sa ilang mga hearers, sa ilang mga pundok. Wala pa'y religion bisan isa nga makasulti nga sila ang tinuod nga truth. Wala pa, including the Seventh-day Adventists. Yes, even the Seventh-day Adventists, they are not the real truth. They only worship Sabbath, but they are now shouting that the Ten Commandments is not the Savior. Look at that. That is the twist of the devil's counterfeit in their mind. They were snared by the devil and they are counterfeit by the devil. Gihirohan na ni Satanas ang ilang mga utok. That's why kaako na sila magsinggit nga ang balaod dili makaluwas. Nga mauman unta na ang original nga teaching sa Sabbath keeper Christian nga mga Gentiles. Kaya ang Gentiles na aware na nga ang mga eskriba o parisiyo nga ilan nabasa sa Biblia, mga great pretender, munang may Gentiles unta nga nagabantay sa Sabado. Kaya ang Sabado, mao gina siyang tinuod nga kamatuoran nga seal between God and His people. O ang Sabado, mao na siyang sentro sa teaching sa Ten Commandments. Kung magtuog yung ka nga may Diyos ang kalibutan, o nagtuo ka nga si Jesus imong Savior o imong Misaya.
Pero ang yawa mas smart pa sa utok aning mga eskriba og parisiyo. Karon si iba na nerd ni Satanas sobra pa kining mga eskriba og parisyo nga makasasala nga kaliwat ni iba nga gisnerd pod ni Satanas. Masayon lang kay nagsinggit na gyud ngang balaod dili makaluwas. Ambot asa na nila gikuha. Kinsa na ang ilang nabasahan nga right up. So walay lain ang naghatag sa ila, diha na nila nakuha sa counterfeit ni Satanas. Kay gihiruhan na ni Satanas ang ilang utok ug nagsinggit na ngang balaod dili makaluwas. Ako gahuna-huna ko sa judgment sa Ginoo og nakuyawan nagyud ko aning gasinggit ngang balaod dili makaluwas. Even Satan, he trembled because of the judgment of the Lord later on. Someday the Lord will judge his people according to Paul. And Satan knew it pretty well that the Lord will judge him into the lake of fire. That's why Satan trembled, because he knew pretty well that the judgment of the Lord has no mercy. Muning mga tao karon nga gihiruhan ni Satanas, gasinggit-singgit ngang balaod dili makaluwas. They are now succumbed by the snare of the devil. They are now succumbed by the counterfeit of the devil because of their flesh, their lust of their flesh in their heart. They want to become somebody because of their pride. They want to they are great pretender to pretend that their brain is there in their mind, and they are very confident of their brain because of the brain power, because of their pride, and they shouted that the 10 commandments cannot be saved because of the devil's counterfeit. Si Paul klaro nga gapangugat diri sa iyang mga write up nga ang plano sa kaluwasan ayaw gyud isipyat ang pagsabot nga ang plano sa kaluwasan way lain ang sentro ya maong pagbalik tuman sa balaod. Kay wala na matuman dito sa Garden sa Eden. Nagsinggit ang Ginoo, don't eat. Once you do it, you will surely die. Mao nang prinsipyo sa napulo ka sugo nga you keep the 10 commandments. Pero wala throw din underfoot man na sa Garden sa Eden. Mao na nga si Paul nangugat gyud nga ang kamatuoran nga aron mabalik ang righteousness of the law, way lain nga tumanon gyud ang balaod kay wala na matuman dito sa Garden sa Eden. Mao lang ang chance nga nagpadugo si Jesus kay ingon sa right up ni Paul, the blood shedding of Christ is the declaration of the righteousness of the law through faith, meaning through obedience of the law. It might declare it will declare to you the righteousness of the law back to you. If you will obey the law perfectly in a spiritual level, because Christ will help you to keep the law when you understand the plan of salvation's teaching about the blood shedding of the Lord. Because of righteousness of faith, because of faith, because of faith, because of faith. Faith means obedience of the law, obedience of the law, obedience of the law. Mo nang ginapangugat ni Paul nga understand, faith means obedience of the law, rooted by love means obedience of the law. If you love me, keep my commandments. The Lord said, this is my love, that you keep my commandments, because love and faith, they are one and the same thing. And that is no other than obedience of the law. Kay wala na tuman dito sa Garden sa Eden. Tumano na siya. Kay maula na siya ang requirements. Maura na siya ang condition dito sa panahon ni Moses sa Mount Sinai nga gihatagan sa grasya nga waylain ang grasya maong covenant o ang pulong sa covenant maong napulo kasugo. Kay ang napulo kasugo tumanon gina siya. Kay kanang napulo kasugo si Jesus na ang Ginoo na, ang supernatural power na, mao nang ilang dominion sa langit, the 10 commandments, because that is the character of God. Ngano pa man inyo ginasupakon, ngano pa man inyo man himuon pagyud nga ituwis-tuwis sa inyong pagsabot,
Kay nga naman, wala ninyo gitun-e ang plano sa kaluwasan o wala ninyo giintindi ang mga terminology ni Paul o wala ninyo maintindi ang thought ni Paul. Kay si Paul, scholarly kaayo magsulti, puro logical ug dili mo kasabot sa logic ni Paul. Munang inyong utok, wala gyud nagsulod ang teaching ni Paul. Munang makaingon ko nga, ang gapa bright nga iskriba og parisiyo, gapa great pretender, bright kunohay, pero gapa bugo-bugo, munang lisod. Wala gi kay paglaom sa kaluwasan. Mas mayo pa ng bugo gid nga tinuod nga bugo, real gid nga bugo, may chance pa na nga ma-bright. Pero kanang bright nga gapabugo-bugo, you are now sakum by the devil and your father is the devil, a liar. You tell the truth into lie. And you trodden underfoot the Son of God, according to Paul. Because you did not endure sound doctrine. And whoever despised the law of Moses died without mercy. And the judgment of the Lord without mercy. And the Lord will judge his people according to their stiff-neck, according to their hard-headed, according to their angk uses by the devil shouting that the law cannot be saved. Remember, God is a God of order. God is a God of justice. And whatever word uttered out of the mouth of the Lord, stand fast forever. And you will die according to your concept, adapting the concept of the devilish concept, shouting that the law cannot be saved. Padayon na ta mga kaigsonan. Magbasa na ta. Balik. Dire sa ato nga gipadayon nga teaching. Asa na ta? Dire ta sa Galatian gihapon. Last time sa atong part 47, naghunong ta sa Galatian verse 7. I-discuss tamayo ang verse 5, 6, paingon sa 7. At ato balikon ng verse 5. Recap ta gamay. Ingon niya, for we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith. Unsang bot niya pasabot? Kita tanan pinaagi sa balaang espiritu. Pinaagi sa espiritu. Maghulat kita sa paglaom sa atong paglaom. Ingon niya, wait for the hope of righteousness by faith. Ngano man nga ingon si Paul, wait for the hope of righteousness by faith. Ngano man? Kay kanang imong pagtuo nga, talo nga pagtuo, fake nga pagtuo, ngang kaluwasan, dawat limpyo because you are saved by grace through faith. Mao nang imong naintindi sa logic ni Paul. Literal ka lang kayo. Kay gihiruhan ni Satanas ang imong kaisipan nga ang yawa gingon, ayaw na na-interpret kay dili na mao. Ang tinuod mao na maluwas ka na sa grasya kay naa na ang pagtuo. So si Satanas mo ang ga-dictate sa imo, dili ang write up ni Paul nga wala mo giintindi og tarong, wala mo gi-interpret og tarong. Si Satanas ang ga-dictate sa imo nga luwas ka na tungod sa grasya kay nagtuo ka. Mao na imo nasabtan, literal lang kayo. Kay ngano man inyo gi-apply ang Biblia, wala nyo gi-interpret. Mo nang litag ni Satanas, ingon dayon mo nga, sige i-apply nyo na i-apply. Kay si Satanas mo ang ga-dictate nga i-apply, kay litag na ni Satanas. Kay ang application dili na madawat sa teaching sa plano sa kaluwasan. Wala na sa Biblia gaingon nga i-apply ang pulong sa Biblia. Ang ingon sa Biblia, ang pulong i-interpret true and correct interpretation. Mao gani na nga may hermeneutics. Salamat ko aning principle of hermeneutics. Pero daghan sa inyong mga bright nga inyo pag yun elaborate ang hermeneutics, gi-interpret pag ninyo sa inyong brain power kay aron ingnon nga bright kamo. Ang hermeneutics simple na siya, true and correct interpretation of the writing of the plan of salvation in the writing of Paul.
Mula na sang hermeneutics, true and correct interpretation of the plan of salvation or the word of God. Kay kinitanan ang Biblia, plano ni sa kalawasan. Pero ang sentro sa iyang thought naa sa right up ni Paul. Mula na ang punto sa hermeneutics. Pero inyo, gibutang-butangan pag ninyo inyong definition, ga-research pag kamo sa inyong gitawag nga power of the brain. Aron ingnon bright ka mga pastor, bright ka mga magwawali, bright ka mga theologian. Wow! Mauna siya ang pleasure of the world because Satan counterfeit your mind. Satan snared your mind. So, he give you pleasure of the world and you are comforted. You are very comfortable because of the pleasure of the world, because of the lust of your flesh in there in your hearts. Muna mayo ka mo daw magpasayaw-sayaw sa inyong teaching nga kunuhay bright. Wala ka mo kabalo nga si Satanas mo ang inyong guide. Ang gadictate sa inyong mind nga puro pleasure of the world ang inyong ang gusto nyo nga comfortable ka mo sa pleasure of the world tungod sa inyong brain power nga gihiruhan ni Satanas aron ingnon nga bright, aron ingnon nga mapublish nga sila mga bright nga mga preacher. Wow! Dili nyo mailad ang writing ni Paul. Kung sabot mo og nagaintindi sa pag-interpret true and correct interpretation sa right up ni Paul, dili nyo mailad. Dili nyo mailad. Ang yawa dili kasulod sa right up ni Paul kung naalay gatuon nga correct and true nga pag-interpret sa right up ni Paul. Mao nang ingon ni Peter, 2 Peter. Ingon ni Peter, the teaching of Brother Paul or the epistles of Brother Paul hard to be understood because it is unlearned, because they did not learn pointing to the higher form. They did not learn in a spiritual level, in a spirit way of learning, pointing to the higher form. They did not learn it. That's why the epistles and writing of Paul is hard to be understood. Mao na ingon ni Peter. May pa si Peter. Kaya nakasabot pa, nakasulat pa siya ana nga statement nga hard to be understood because it is unlearned by this human flesh. It is unlearned by this scribe and Pharisees, great pretenders. It is unlearned because of this counterfeit of the devil. Abi nila maayo na sila nga magwawali. Abi na nila kay pundok nila daghan. Pastor sila sa ilang mga religion. Abi nila sila nagyod ang Diyos nun og tinuod nga sakop sa Ginoo. Dili. Ang tinuod lang counterfeit na sila ni Satanas og nalipay si Satanas, gabuhak-hak si Satanas sa ilang likod. Kung magwali sila sa ilang pulpito, naa si Satanas sa ilang likod, gadaba-daba nga murag kalayo nga gabuhak-hak kay nalipay si Satanas ang ilang wali for diversion, diverse the truth into lie. Change the truth into lie. Diverse teaching and strange doctrine. Matuo ko sa mga magwawali nga tinuod sila nga magwawali nga nagatudlo sa tinuod nga direksyon sa kaluwasan kung ila gi-studyhan ang plano sa kaluwasan o gitudlo nila sama aning akong pagtudlo nga gi-interpret ang thought ni Paul nga sulat niya, gi-expound niya diri sa iyang write up nga mao ang plano sa kaluwasan nga gi-reveal kaniya sa Ginoo. So direta sa verse 5 ingon niya, for we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith. Ngano man mo nang atong paglaom, righteousness by faith. Kay kung masabtan ta ang plano sa kaluwasan, wala ang sentro sa plano sa kaluwasan. Righteousness by faith because if we keep the commandments through faith, if we keep the commandments spiritually labeled, the righteousness of the law might be imputed back unto us. Might be imputed unto us like Abraham because of his faith, being faithful, and he understood the plan of salvation, so he is faithful to obey the 10 commandments. So Abraham became the friend of God because the righteousness of the law imputed unto Abraham. You read the book of James. The righteousness of the law imputed unto Abraham, and he became the friend of God because of
being faithful to the Ten Commandments through and correct interpretation in being faithful to the Ten Commandments. Mao ni ang punto ni Paul diri sa 5. Wait through the Spirit, wait for the hope of righteousness by faith. Kay ngano man, daghan ang wala nagatuman sa balaod by faith. Kay ang pulong sa faith, obedience of the law in spiritual level. Not in flesh, not in your lust of the flesh in your heart. Not by worldly pleasure. Comfortable in the worldly pleasure. Mao na ang mga sakop ni Satanas. Verse 6, ingon niya, for in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Klaro, si Paul, harap-harapan kayo nga ginahungit na taniya sa iyang punto. Karon, gina-practice na ni Paul ang gitawag nga spoon feeding kung maintindihan nyo lang ang meaning sa faith and love by understanding through the understanding of manifold wisdom of God in the plan of salvation, because faith means obedience of the law and love means obedience of the law, spiritual level. Mao na ingon ni Paul sa 6, for in Christ Jesus or in Christ neither circumcision availeth anything nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Kanang pagkamatinumanon nga pagamot na sa imong gugma nga maupod ang pagkamatinumanon sa mot. Mao nang gusto ni Paul nga ato sabton. Faith is obedience of the law and love is more obedience of the law. Mao na ingon ni Paul, rooted by love, faith rooted by love in Ephesians 3 verse 17. Intindihan nyo tanan ang mga write up ni Paul kay gikunik-kunik lang na ni Paul. Ingon ni Paul, do it like a net of the basketball, like a net of the volleyball, nga nagkunik-kunik ang iyang thought aron gyud inyo masilsel sa inyong alimpatakan nga waay nay lain nga kaluwasan, kinilang ang plano sa kaluwasan nga ang sentro niya mao lang ang pagtuman sa balaod. Kay ang pagtuman sa balaod mao lang na ang hinungdan nga ang tao nakasala, ug ang pagtuman sa balaod paglapas sa sugo sa Ginoo, ug ang sugo sa Ginoo mao nang iyang dominion sa langit, mao na iyang karakter, mao nang iyang justice, mao nang iyang supernatural power nga naa sa iyang pulong. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us, and beheld His glory, the Son of God. Simple lang ang Biblia kung ipasulod mo sa imong utok ang Ginoo, dili si Satanas nagaga-counterfeit sa imong utok. Dirita sa verse 7, ingon niya, ye did run well. Klaro kayo. Nakita na ni Paul. Ingon ni Paul, kamo, nakita ko nga, mayo gid ang inyong pagpaningkamot, dagandagan gid mo baayo sama sa paugnat sa kusog aron makaabot kamo sa final line nga maluwas pod kunuhay. Gapakitang tinuod yun nga makasasala og nagpaka-Diyos nun aron maluwas. Muna ingon ni Paul, 7, ye did run well. Kamo nagapaka-Diyos nun gyud. Pero gisanta ni Paul, unsang sumpay niya? Who did hinder you? Who did hinder you? Ingon niya, you did run well. Kama. You did run well. Kama. Pero ingon ni Paul, iya gibura. Kamo nagadagan og tinuod. Pero ngano man, ingon niya, who did hinder you that you should not obey the truth? Mayo gi kamo magdagandagan, pakita gi kamong Dios nun. Apan kinsa man ang naga-block sa inyo, hinder you, ga-blocking sa inyong pagdagan. Kinsa man ang naga-babag kaninyo. Ngano man nga nagdagandagan kamo tinuod pero ngano man may gababag ninyo. Who did hinder you that ye should not obey the truth? Pakitang tao, mao ng mga iskriba ug pariseo, pakitang tao nga Dios nun, apan wala nila nasabtan nga ang ilang pagdagan wala sa kamatuoran. Kay gidawat nila ang counterfeit ni Satanas, kay gapairon ingnon iskriba ug pariseo tungod sa ilang flesh
the lust of their flesh in their heart, because of their lifestyle, kay willing sila kaayo nga mag kinabuhi nga kalibutanon, the pleasure of the world. They were comported in the pleasure of the world. Mao nang mga Israel. Puro mga eskriba og parisyo until now. Except katunang nag-accept kay Christ nga ilang Misaya. Na may uban. Pero majority until now. Ang Israel, scribes and Pharisees. Pareho lang na ang nagasinggit nga ang balao dili makaluwas. Pareho lang na ang nagasimba sa adlaw nga first day of the week. Pareho lang yapon sa Israel, mga iskriba og parisyo, kay wala nagtuon sa plano sa kaluwasan, wala nagtuon sa right up ni Paul, wala nagtuon sa right track, wala nagtuon through and correct interpretation of the plan of salvation. Mao na ang tinuod diri sa Biblia. Diretso sa 8, direta sa 8. Padayon na ta aron maintindihan ta na ning Galatians 5. Ingon niya, this persuasion cometh not of him that called you. Sabot ba mo, ana? Sundan nyo ang akong teksto maayo. Kupti nyo ng inyong King James Version. Diri na mo sunod sa ako. Chapter 5, verse 8 na ta. Ingon niya diri sa verse 8, this persuasion commit not of him that called you. Unsa man ang persuasion? Persuasion. What is that persuasion? Ang persuasion, kanang gina-convince ka. To influence. Manang meaning niya. To convince. Kinang gina-convincer ka. Gina-influensya ka. Manang persuasion. Ingon ni Paul sa verse 8. This persuasion commit not of him that calleth you. Nakaintindi ba mo, ana? Gusto ko masabtan nyo ng English version sa King James Version, kay aron dili na mo ma-litag ni Satanas, dili na mo ma-counterfeit ni Satanas. Ingon ni Paul, this persuasion commit not of him that calleth you. Kining pag-influensya sa inyo, kining pag-convince sa inyo, dili ni gihatag. Kanang tao o kanang isa nga naghatag sa inyo, dili ni nga kanang tao o kanang of him, kanang persona nga nagtawag kaninyo. Ingon ni Paul, na ay naga-convince, na ay naga-commit kaninyo nga ma-influence ka mo, ma-convincer ka mo. Pero kani ingon niya, kining persuasion nga maong convince sa inyo, persuasion. Dili ni siya mao nga persona nga nagatawag ninyo ang nag-commit kani para sa inyo. O ang gahatag sa inyo, ang naga-persuade sa inyo. O ang naga-counterfeit kaninyo. Gitawag na sa persuasion. Kining counterfeit kaninyo o kanang pakasalaag kaninyo. Dili ni siya mao nga persona nga nagtawag kaninyo. Dili. Kinsa man ni ang persuasion sa inyo. Kining pasalaag sa inyo. Dili na ang Ginoo. Muna ingon ni Paul. Ingon niya, not of him that calleth you. Ang gatawag sa ato ang Ginoo man. So kining pasalaag ka nato si Satanas ni. Munang verse 8, munang pag-interpret aning verse 8. Nasabtan nyo na? Okay, number 9 na ta. Verse 9, ingon niya, a little leaven leaveneth the whole lump. Unsa man ang leaven? Kanang yeast bitaw sa tinapay o sa bread nga isagol sa harina. Bisan gamay lang na ang yeast, imo na sa imiskla sa isa ka planggana nga harina, matubo gina ang harina. Muna ingon ni Paul, sumbingay niya. Sa verse 9, ingon niya, a little leaven leaveneth the whole lump. Kanang lamb, ilyo, impi. Kanang space. Kanang harina, daghan. Butangin lang na isa kasukob nga yeast, imo na isagol. Ma-occupied yun na ang kadaghanon sa harina kung unsa ang kadaghan sa harina. Masagulan na sa pila lang ka-drop nga yeast, mahabok na ng harina kung lutoon. Mao nang iya nga sumbingay ni Paul. Kay ngano man kanang counterfeit ni Satanas.
bisan pila lang katao ang iya madala, matakod-takod na sa tibuok community hantod sa tibuok kalibutan. Kuyaw ang yawa sa iyang strategy. Kung sa pinulungan pa sa mga rugged nga pinulungan, kamandag, binom, mukatag na dayon sa imong lawas ang binom o ang kamandag o ang rabies. So mamatay ang tibuok mo nga selula sa tibuok mong lawas nga billion of cells. Mao nang komparasyon ingon ni Paul. A little leaven, leaven it the whole lump. Kanang counterfeit ni Satanas, pag ingon ni Satanas nga ang balao dili na makaluwas kay wala nay kamot, pulong lang na ang manluluwas si Jesus ra. So never mind the law because the law cannot be saved. So taganap na tanan, naglaganap sa tibuok nga mga dalunggan sa mga iglesia, hirer sa Seventh-day Adventist Church. Munang nagwali ko, moadto unta ko kay masulti ko sa isa ka church dito sa Dalipuga. Ingon dayon ang elder dito o mga officer dito nga, Brad Bal, ayaw na magwali ana kay controversial na, kay ang balao dili na makaluwas kay walay kamot. Mao nang sulti sa usa ka pastor nga district leader nga nagwali sa ila dito sa Dalipuga. Mayo ba na mga bag-ong graduate sa MBC? Ambot kinsa nang ilang professor dito nga gihiruhan po ni Satanas ang ilang utok nga nagtudlo anang balao dili makaluwas kay walay kamot. Look at that now. How the poison of the devil, the leaven of the devil, leaven it the whole lump. Manang sulti ni Paul, the little leaven, leaven it the whole lump. Og siguro, abot na dito sa General Conference o ang General Conference ba ang nag-una na tudlo nga ang balao dili makaluwas. Kaya nga nung naglaganap na antod sa MBC, Mountain View College. Nga ang balaod itudlo nga dili makaluwas kay walay kamot, kay si Jesus lang ang manluluwas. That is a great insult to the plan of salvation, great insult to the wisdom of God, great insult to the crucifixion of Jesus, great insult to the blood shedding of Jesus. When you say the law cannot be saved, because the blood shedding is the purpose to declare the righteousness of the law back to the sinners, to be imputed to the sinners. Mo nang wala maintindihi aning magwawali nga balo-balo, magwawali nga way hanaw sa kamatuoran nga maong plano sa kaluwasan. Gapabilib lang nga kunuhay nag-graduate sa Mountain View aron ingnon nga worker sa institusyon kang purpose sa ilang pagka professional sa theology aron lang ma-establish nga sila kunuhay pastor, graduate sa MBC, aron naa na sila sa institution attached sa very kunuhay ang SDA is very systematic institution. Mao ba nang systematic institution? Kontrahon mo ang plano sa kaluwasan, insultuhon mo ang Ginoo. Mao nang systematic institution. Mga kaigsuonan nga nagapaminaw nako, dili lang sa mga Adventist nga mga members sa tibuok kalibutan, Protestants churches ka man, Catholic church ka man, o kinsa ka nga sinners, human being, just hear my teaching about this plan of salvation and understand the teaching of the plan of salvation and learn deep and study deep about the plan of salvation so that somehow in the future you will know all the light about the plan of salvation. You have the foundation in the plan of salvation. You have the peace of mind in the plan of salvation. Satan cannot snare you anymore. Satan cannot counterfeit you anymore. Dili ka na malitag ni Satanas, then you will have a chance to welcome second coming of Christ. Ang ako pagsulti karon wala ni sectarian, wala ko gi-promote diri nga religion because I know religion is snared by the devil. Whole religion in the world snared by the devil. Ako kung mag-adto ko sa simbahan, nalipay lang ko mag-associate sa mga brethren for the sake of God's brethren. But naluoy ko magtanaw sa mga brethren nga ang ako teaching dili pud nila gina-consider kay dili man ko ordained minister, kinsa man ko digto sila mag-consider katong ministro nga nagasinggit nga ang balaod dili makaluwas. Mga kaigsonan, I am here preaching before you
not because of my personal interest, not because of the lust of my flesh in my heart. No. I am here wanted to re-echo to you what I have learned and what I have studied in my true and correct professor, the professor, so-called Doctor of Divinity and Doctor of Theology, who discuss, who teach us all this manifold wisdom as far as the plan of salvation is concerned, the true and correct interpretation of the right track behind this plan of salvation teaching. And then I am willing to re-echo this to all of you now because I want you all to know about all the manifold wisdom of this teaching in the plan of salvation so that you will be prepared and be converted to the true and the right light and the right track going to heaven in this plan of salvation wisdom. So mga kaigsunan, paminaw ta maayo sa right up ni Paul nga ginatudlo ni Paul bahin sa plano sa kaluwasan. Direta sa verse 10 ingon niya, I have confidence in you through the Lord. Kani si Paul, kung imo siya basahon og intindihon, tinuod gid siya nga preacher. Tinuod gid siya nga mahigugmaon sa kaluwasan sa mga makasasala. Tinuod gid siya nga magwawali. Tinuod gid siya nga teacher. Tinuod gid siya nga educator as far as spiritual teaching is concerned, spiritually level. Tinuod gid siya nga instructor sa espirituhanong butang. Mao ni si Paul. Basa lang ang verse 10 na pod, ang iyang sumpay sa verse 10. Ingon niya, I have confidence in you through the Lord. Tanawa si Paul kung unsa siya magtudlo. Despite sa iyang nahibawan sa inyong pagka-eskriba o parisiyo, naagyapon ang iyang hope, ang iyang paglaom. Gaingon siya diri sa 10, I have confidence in you through the Lord. Kay katuo sa nga Ginoo, ma-change pa mo, basta i-change pod ninyo ang inyong perception nga satanic nga perception. I-change nyo, pointing to the higher form, into the Lord. Ingon ni Paul, I have confidence in you through the Lord, that ye will be none otherwise minded. Tanawa lang, ingon niya, that ye will be none otherwise minded. May konfidensya pa ko ninyo, may paglaom pa ko kaninyo, nga kamo magsabot pagyod sa kamatuoran. Otherwise minded. Ingon niya. But he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be. Kuyaw si Paul. Ako magbasa ko sa right up ni Paul, maghilak ko, magtulo ang akong luha. Sa pag-explain ni Paul, dala ang pakitluoy, dala ang pag-feel sa iyang gusto nga ang mga Christian maluwas gyud. Naagit si Paul sa tinuod nga, pagka matinud-anon kaayo nga magwawali, matinud-anon kaayo nga tao sa Ginoo, matinud-anon kayo sa pagsabot sa pulong sa plano sa kaluwasan. Tanawa lang ng verse 10, tanawa nyo lang. Ingon niya, I have confidence in you through the Lord, that you will be none otherwise minded. Galaom pa siya nga kita pa magsabot. But he that troubleth you shall bear his judgment. Nya galaom pa ko nga magsabot pagyud kamo. Apa na pagyud naga kutaw-kutaw sa inyong utok. Na pagyud naga trouble sa inyong kuutok. Na pagyud na naga talibagbag para sa inyong utot ginatalibagbag pagyud kamo. Ingon niya, troubleth you shall bear his judgment. Apan ingon niya, kining naga kutaw-kutaw sa inyong utok, kining ga troubleth sa inyong utok, ingon niya, naagid siya paghukom. Ingon niya, whosoever he be. Mga kaigsunan, kung naintindihan nyo nila lom, siguro makurog kamo sama ni Satanas, kay hukman kamo nga walay mercy. Ingon niya dire, but he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be. Kanang gasinggit gang balaod dili makaluwas, mao nang nagtrubulit sa mga hearers,
sa mga kaigsunan sa ilang iglesia, sa mga pundok nga nasakop sa ilang iglesia, mismo ang ilang magwawali nga gasinggit nga ang balaod dili makaluwas, nga gasinggit nga ang balaod bugat kay dili matuman, kay walay tawo makatuman, kay ang balaod dili ka makatuman kung dili ka perfect. Mo nang ilang pagsabot, mo nang ilang gitudlo sa ilang simbahan nga ang balaod bugat dili ma perfect, og ang balaod dili makaluwas, kay ang balaod walay kamot, pulong lang. Mo nang gasinggit sa church sa Seventh-day Adventist nga ang balaod dili makaluwas kay walay kamot. Didto sa mga iglesia, sa mga Sunday keepers, gasinggit nga ang balaod bugat kay dili na matuman, kay walay tao nga perfect nga makatuman sa balaod. Pareho lang mo ana tanan. Ingon diri ni Paul sa verse 10, but he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be. Ang gasinggit nga ang balaod bugat nga dili gyud ma-perfect kung tumanon, og ang gasinggit nga ang balaod dili makaluwas kay walay kamot, pareho na sila tanan. Ingon sa Ginoo, you shall bear his judgment, troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be. Ikaw nga gasinggit nga ang balaod dili makaluwas, ikaw nga gasinggit nga ang balaod bugat kay dili matuman, kay walay tawo nga perfect, pareho lang kamutanan nga maabot ang panahon, ingon sa Ginoo, shall bear his judgment, whosoever he be. Hukman ka sa Ginoo, and the judgment of the Lord has no mercy. Singgit-singgit ka pa nga ang balaod dili makaluwas, ang balaod bugat kay walay tawo nga perfect makatuman sa balaod. Hukman ka, maabot ang panahon. Ingon sa Ginoo, whosoever he be shall bear his judgment, because you are troubled. Those followers that are willing to change and become minded to know the truth, but you are troubled them by saying ang balaod dili makaluwas, by saying the law cannot be saved, and by saying that the law is hard to fulfill because no one is perfect to fulfill the law. That is Satan's counterfeit. That is Satan's nerd. Litag ka na ni Satanas nga tudloan niya ang mga preacher nga mao nang iwali kay aron ang mga tawo madayan-dayan siyang kamot, og ang mga tawo ma-comfort, kay ang mga tawo ganahan lang dawat limpyo, ganahan pud sila nga ang pastor nila mag-ingon nga dili tani matuman kay walay perfect, kay ang tawo dili perfect. Lipay kayo pud ang gapaminaw kay comforted sila ana nga teaching sa ilang pastor, kay di always thinking about the pleasure of the world because of the lust of their heart in their flesh. Mao na ang tinuod mga kaigsunan nga wala maintindihi sa tibuok kalibutan. Mao ni ingon ni Paul sa 10, I have confidence in you through the Lord, that ye will be none otherwise minded, but he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be. Ikaw nga gasinggit nga trouble sa imong mga sakop sa simbahan, hukman ka sa Ginoo, that the judgment of the Lord without mercy. Ikaw pod nga mga gapaminaw nga mga hira sa simbahan, kamo nga mga sakop sa simbahan, kumporme rasad mo nga dili matuman ang balaod kay bugat, kay gusto pod ninyo nga ma-comfort kamo ana nga statement because of your pleasure in the world, because of your lust in your heart, because of your flesh. Muna nga comforted kamo, nga ingnon kamo sa inyong magwawali nga dili ta na matuman kay perfect ang makatuman ana, di man ta perfect. Wala ba mo kabalo nga ang Ginoo nag-ingon dito sa Hebrew 13 verse 20 and 21? Tabangan niyang makasasala nga mahimong perfect aron maandam sa pag-abot niya. Naana dira sa Biblia nganuman kay gusto lang sa Ginoo nga intindihon ang plano sa kaluwasan, nga ang sentro sa plano sa kaluwasan maong pulong nga faith. Ang faith means obedience of the law, spiritual level. Mao nang sayop sa tibuok kalibutan kay wala nagtuon sa plano sa kaluwasan. Gi-counterfeit ni Satanas apil ang magwawali nila, ug ang magwawali gigamit ni Satanas nga dili ta ma-perfect kay ang balaod perfect. Dili pud ta maluwas sa balaod kay ang balaod walay kamot. Ang manluluwas si Ginoong Hesus lang. Mao na sayang sa teaching sa Sabbath Keeper Christian.
Tanawa lang. Nindot kayo si Satanas. Smart kayo si Satanas. Kay si Satanas is a father of a liar. He is a liar since the start. Sumayo sa mag-twist-twist sa iyang pagkabakakon aron masulod niya ang utok sa tao sa iyang counterfeit ug idayan-dayan niya ang tao sa iyang kamot ug aron pag-abot sa Ginoo caught in the act ang mga sinners nga mauna ang ilang natuuhan ang teaching ni Satanas, counterfeit ni Satanas. There you are. Ingon sa Ginoo, my judgment has no mercy because of your being stiff-necked, hard-headed. Nagsinggit na ang panahon ni Moses dito sa wilderness. Chapter 3 of Exodus. The workmanship of the Lord always with him. The meaning of Emmanuel, God is with us, always with him. And that is the meaning of workmanship. But they still denied it, didn't willing to understand what is workmanship. What is the Emmanuel, God is with us. They don't like to learn about it. Hard-headed, stiff-necked. So the Lord killed them little by little. Many of them killed in the wilderness, died in the wilderness. The judgment of the Lord without mercy. And He will judge His people according to their being stiff-necked and hard-headed. Verse 11, dinita, ingon niya, and I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? Maintindihan ba na ninyo ang punto ni Paul? Si Paul ang kasulti, ana, og nasa iyay concept nga gusto ipasabot sa mga hearer, sa mga readers sa iyang write-up. Nasabtan ba na ninyo kung gibasa nyo ni nga write-up ni Paul sa Galatians chapter 5? Unsa ingon niya? Verse 11. And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? Ngano man mga kaigsunan, ingon niya, samtang ginawali ko niya ang circumcision, meaning ginawali niya ang mga tradisyon sa mga Hebro, mga katawhan sa Ginoo. Samtang ginawalihan niya ang mga katawhan sa Ginoo. Gawali siya. Ingon niya, if yet I yet preach circumcision, why do yet suffer persecution? Circumcision means, ang punto diri ni Paul, dili lang circumcision in traditional practice of the Hebrew. Ang punto din ni Paul sa 11, the meaning of circumcision is spiritually label. Mao na sa ang plano sa kaluwasan, spiritual level, pointing to the higher form. Pag ingon ni Paul diri sa 11, and I, brethren, if I yet preach circumcision, meaning circumcision in a spiritual level. Ingon niya, then he continued, said, why do I yet suffer persecution? Samtang ginawali ko niya ang circumcision, ngano man ga-suffer kog persecution? Ngano man unsa may punto nga light nga gusto ni Paul nga masabtan sa nagabasa ani? Ang persecution og ang circumcision diri maong iyang punto nga ato masabtan. Ang circumcision ang ginamin niya diri spiritual level, circumcision of the heart. Circumcision of the flesh of the heart. And circumcision of the flesh. Pointing to the practice of the Israelites in their tradition. Circumcision of the foreskin of the flesh. Munang patuli. And circumcision of the foreskin of the heart in spiritual level. Mao nang punto ni Paul. Circumcision of the foreskin of the flesh and circumcision of the foreskin of the heart in spiritual level. Ingon niya, samtang ginawali ko ang circumcision, meaning ang spiritual level nga ang tao sa pagtuo isa na. Ikaw nga Hintil o ikaw nga Israel, ang pagtuo wala na'y kanahan basta may pagtuo ka through righteousness of faith.
maluwas ka na, mahintil ka man, o ma-Hebrew ka man, o ma-Israel ka man, kay ang meaning sa righteousness by faith, circumcision of the foreskin of the heart, spiritual level, and circumcision of the flesh, which is circumcision traditional practice by the Hebrew. Wala na nay kanahan ang Hebrew o ang Gentiles because of the circumcision pointing to a spiritual level, pointing to the higher form. Mao na sang gitawag nga circumcision of the foreskin of the flesh and circumcision of the foreskins of the heart. Mao na sang pointing to the righteousness by faith. Kung may pagtuo ka nga tininuod yun nga spiritual level nga masulat na ang kasing-kasing nimo ang napulo kasugo diha nang napulo kasugo sa imong kasing-kasing, ug ang imong practice nga tinuod ka nga Israel nga cleanliness about the circumcision of the foreskin of the flesh, pareho la na sa spiritually. Isa ra na siya. Mo nang ingon ni Paul dire sa 11, and I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? Then is the offense of the cross. Sis, lalom kayo si Paul manulti. Lalom. Suffer persecution. Nga naman, kay ang conflict sa circumcision between foreskin of the flesh and foreskin of the heart mo nang gi-misunderstand sa tanan nga mga preacher sa tibok kalibutan, lalo na ang mga eskriba o parisyo nga great pretender nga wala kasabot sa plano sa kaluwasan. What is the meaning of persecution and circumcision and spiritual label? Wala nila masabti ang circumcision and spiritual label and persecution and spiritual label. Ang persecution sa spiritual level, gina-persecute mo sa imong concept. Ang wala maintindihi ang circumcision of the foreskin of the flesh and foreskin of the heart. Foreskin, circumcision of the foreskin of the flesh and circumcision of the foreskin of the heart. Wala mo maintindihi nga mauna na sa ang meaning sa righteousness by faith. So kung imo gina-question, kung magwali si Paul about righteousness by faith, gina-question mo, gina-persecute mo si Paul, kay wala mo maintindihan si Paul, mo nang kinaiya sa eskriba o parisyo, ilagi silikway si Paul, kay dili sila kaintindi sa teaching ni Paul, nga si Paul nangugat na dili sila mag-intindi, kay gusto sila dawat limpyo, tungod sa ilang pagka-eskriba o parisyo, nga great pretender, gusto sila sa pleasure of the world. Wala nila gi-interpret ang pleasure nga spiritual level. Mao na sang lalom nga pagsabot sa teaching ni Paul, dili na intindihan sa tibuok kalibutan. Diri na ta sa 12, ingon niya, I would they were even cut off which trouble you. Tanawa, naghukob na pod si Paul. I mean, nagpa-warning na pod si Paul. Unsa ingon niya? 12, I would they were even cut off which trouble you. Ngano man nagsulti si Paul ana, I would they were even cut off which trouble you. Ngano nagsulti si Paul ana? Kay gusto ni Paul nga maintindihan ta gyud ang plano sa kaluwasan. Kay kung maintindihan ta na ang plano sa kaluwasan, wala na may mag-trouble sa naga sabot og naka-intindi na og may peace of mind na og may foundation ng ilang paglakaw sa ilang espirituhanon nga kinabuhi paingon sa kaluwasan sa pag-welcome kay Ginoong Hesus. Mao nang nag-ingon si Paul, I would they were even cut off which trouble you. Kaya gusto ni Paul nga tanan nga tao makasabot sa plano sa kaluwasan, makat off na ang counterfeit ni Satanas. Nga naman, kaya kung makasabot ka na sa plano sa kaluwasan, dili na makapaak ang litag ni Satanas kanimo, kay may peace of mind ka na, may foundation ka na, nga si Satanas dili na makadaog nimo. Amo na ingon ni Paul, I would they were even cut off which trouble you. Muna ang sulti ni Paul. Ingon niya, for brethren, ye have been called unto liberty. Chapter 3, verse 13. Only we use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.
dili na ang unod-non i-cut off na ta ni Paul ana sa unod-non nga pleasure of the world. Pero ingon niya, ang paghigugmaay sa isa kag isa, mao na siya ang pagtuman sa napulo ka sugo. Kaya kung wala gid kay kontra, palangga mo ang tanan, may compassion ka sa tanan, mao na ang the whole essence of the law is to love one another and to love God with all your heart and soul. Mao nang punto sa plano sa kaluwasan. Ang problema lang, ang mga nagabasa, wala lang kasabot sa punto ni Paul. May kaigsunan, tama na tao sa diri. Kay murag, taas na ang akong sulti. Og ang isa ka oras nga speaking engagement equivalent to 24-hour labors. So, dili pud ta basta-basta nga taason ko ang akong sulti kay gusto pud nako nga dili ni mabura sa inyong utok aron anam-anam lang aron mapinitret dira og dili ninyo malimtan kay kung daghan na kaayo maburing na mo malimtan nyo na ang ato punto. So, taman lang ta diri sa verse 12. Sunod, padayon tani kay maabot pa ta sa verse 26. Og padayon na punta sa chapter 6. So, mga kaigsunan, lalom-lalom ang ato gitun-an og I hope nga inyo ko na follow up. Inyo ko gina subaybayan. Inyo ginasundan ang akong mga punto sa akong pagwali o sa akong pag-discuss, sa akong pag-explain. Kay aron kining ato nga pagtuon sa plano sa kaluwasan, mahimo gini siya nga seed nga magtubo sa atong kasing-kasing ug sa atong alimpatakan. Magturok ni siya ug ang yawa dili na makadaog pagtintal o paglitag sa iyang gusto nga i-divert niya ang kabaturan aron mahimo taniya nga sakop ug mahimo taniya nga sumulunod didto sa kalaglagan. Karon mga kaigsunan, taman lang ta diri. Usab magbalik na pud ta next week. Ug salamat ko nga ang Ginoo naghatag na pud nato og dugang nga explanation, dugang nga pagpasabot sa light matungod aning bahin sa plano sa kaluwasan. Ug ako magapadayon ng inyong higala sa pagsulti niini tungod sa akong commitment sa Ginoo nga tagaan pa ko niya og panahon taas aron mahuman ko gining pagwali sa plano sa kaluwasan nga dirigi punting sa tanan nga right up ni Paul nga ato intindihon nga daghan ang magwawali nga gi-counterfeit na ni Satanas nga dili na sila ganahan mag-intindi kay Paul kay ang ilang konsepto nga si Paul controversial, hard to be understood, which is wrong. Muna ang gi-inject ni Satanas sa ilang utok. So ila na gi-accept, ila gi-palo si Satanas kay na hiruhan ng ilang kaisipan, gi-counterfeit na sila na Satanas ug maupod ang ilang gitudlo sa ilang mga sakop sa tibuok nila nga mga kareligion, sa ilang tibuok nga teaching, sa tibuok nga mga Kristiyano nga lahi-lahi religion nga ang balaod bugat nga dili matuman ug ang Sabbath keeper nagsinggit na gyud nga ang balaod dili makaluwas kay walay kamot. Harap-harapan na gyud ang litag ni Satanas, ang counterfeit ni Satanas kay nasakom niya na ang tibuok kalibutan. Ang utok sa mga tao nahiruhan niya na munang klaro-klaro na gyud siya, direct to the point na gyud siya. Harap-harap na gyud ang iyang paglitag sa mga katawhan. So mga kaigsunan, balik ta sunod simana padayon taning discussion nga samtang may panahon pa ma-change pa ang atong perception aron ma-welcome ta gyud ang tinuod nga second coming nga mag-abot si Ginoong Hesus naata sa right track, naata sa right direction, naata sa insakto nga kamatuoran nga gitawag ni Paul circumcision of the foreskin of the heart and circumcision of the foreskin of the flesh, which is the 10 commandments written in our heart, so-called the righteousness of the law or the righteousness by faith. Ini si Balritita, ang inyong higala, nag-ampo ang inyong kaluwasan o ang atong kaluwasan, samtang dili pa magtakop ang pagpangwali sa mayong balita, may kabag-uhan pa kita o dili pa ulihan tanan nga masabtan ta ang tinuod nga light sa plano sa kaluwasan. Mga kaigsunan, daghang salamat mayong hapon. Bye-bye.